Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Ayan, isang magandang hapon Marinduque, isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño all over the world. Isa na naman pong pagbati at pangumusta at syempre sa isa na naman pagkatanghal ng ating pong programa kung saan ang bida ay kayong aming mga kabarangay. Ito po ang ating programang Aksyon Barangay at ako po ang inyo pa rin makakasama ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales, ngayon pong araw ng Biyernes, ika-29 sa buwan po ng Oktubre 2021. Kumusta na po kayo sa lahat ng ating mga kababayan at muli kami nag-aanyaya na muli niyo po kaming samahan sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan, live na live dito po sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3 na napapanood sa mga bayan ng Gasan, Buwak at Mugbog. Ayan, at huwag kalimutang i-like at saka po i-share para po mas maraming mga kabarangay natin ang makakinig ng mga mahalagang ulat ng ating mga panauhin patungkol po sa mahalagang mga programa, mga magaganda pong nangyayari sa ating mga barangay na minsan ay hindi po natin nalalaman, pero dito po ay ating pong ipapahayag kung ano po yung magagandang mga nangyayari sa barangay, kung paano po nakapaglilingkod ang ating mga opisyales, at kung ano man po ang mga magagandang mga proyekto ay ating ilalahad yan. Ano man po ang mga problema, pwede natin talakayin. Kaya pwede po kayong mag-join sa ating programa, sa lahat ng ating mga tagapanood, sa ating palatuntunan, sa ating social media platform, at ganoon din sa ating pong local TV. Pwede po kayong tumawag sa ating bilang ng telepono o pwede mag-text kung hindi po makatawag. Ang ating pong number ay 0923-1853240 or 0906-560-3650. And mamaya-maya, ayan, ilalagay din yung ating hotline dito sa ating studio. Ayan, at magandang araw sa lahat po ng mga kababayan po natin sa iba't ibang bahagi din ng mundo. May mga kababayan po tayo nanonood sa Amerika, sa Canada, napanood din po tayo sa Australia, maging sa bahagi ng Europa, sa Middle East at dito po sa Southeast Asia. Hindi ko na maisa-isa, Kaya pwede po kayong mag-join sa ating program. May mga question po kayo, baka pwede nating masagot o pwede nating maipaabot sa ating mga kinaukulan, lalo na po sa ating mga kabarangay, sa ating mga barangay official. May mga inquiry po kayo. Pwede po nating talakayin dito po sa ating programang Aksyon Barangay. At ngayon po, hindi na po tayo magtatagal. Atin na pong ipakikilala. At syempre, meron po tayong kasama po ngayon ng ating co-host, ang BOD ng Liga ng mga Barangay sa Bayan po ng Buwak. Ayan, si Cap ex-retired Colonel Gilmel Manguera ng Barangay Buliasnin. Siya po magpapakilala sa ating guest ngayong araw pong ito. Cap. Magandang hapon po at maraming salamat kay Ka Adrian bilang co-host po ng Aksyon Barangay. Pinapakilala ko po ang ating resource person sa araw na ito, ang ating pong minamahal na punong barangay ng Barangay Maligaya, formerly Barangay Kabahuan, at ito po ay ang kagalang-galang si Catherine Morales. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, magandang hapon, Cap. At sa lahat din po ng ating mga kabarangay niya sa barangay. Nabanggit ni Cap, ano nga ang barangay, Cap, yun dati? Cap Gilmer? Yan po ay tinatawag daw ng araw na Barangay Kabahuan. Ngayon po, sa galing ng ating mga ngayon ay kasalukuyan po ng barangay, ginawa niya itong Barangay Maligaya. Ayan. So sa ating mga tagapanood, dahil may nagtatanong po dati sa akin kung saan daw ang Barangay Maligaya. Sa dito sa bayan ng Buwak. Dahil may mga kababayan po tayo na matagal-tagal nang wala sa Marinduque, mga kababayan po ating nasa abroad, hindi daw nila alam kung saan yung Barangay Maligaya. So ngayon, nabanggit nga ni Kapitan Gilmer na dati pong pangalan yan ay Kabahuan. So si Kapitan na po magpaliwanag. Welcome to our program, Action Barangay.
Kap Arthur Morales Jr. Okay po, salamat po. Okay, Kap, sige po, go ahead po. Pwede po magpakilala? Ako po si Cap Arthur Morales Jr. na medyo sabi nga ng mga kasamahan ko, ako na yata ang pinakamatagal na naging kapitan sa bayan ng Buwak. At dati ng panawang po ako ng mga punong barangay. Kaya kung para po sa kanyang kaalaman, ako pinag-umpisang manungkulan sa barangay taong pa pong 1985. Ano po? At ako po ay nakaisang termino at natapos ko po yung termino ko noong 2008 bilang punong barangay. So naka-13 taon po ako doon. Dahil nung una po, may maraming extension eh. Ano po? Pagkatapos ko pong maging punong barangay, tumakbo po akong barangay kagawad. Naka-isang termino rin po ako. At pagkatapos po ng isang term ko sa kagawad, ako po muli ay tumakbong punong barangay. At nanalo po ako muli na punong barangay noong 2011. At hanggang sa kasalukuyan po, ako po ay punong barangay pa rin ng Barangay Maligaya. Kung susumahin po, nasa 36 na taon na po akong naglilingkod sa barangay. Wow. Kap Gilmer, talagal parang may katagalan na sa dalubhasa na sa larangan ng politika. Opo. Kap Gilmer, ano po ang may tatanong pa natin kay Kap Arthur? Alam mo ka Adrian na ako lang ay masyadong interesado sa panunungkulan ng ating kasamang punong barangay Arturo Morales kasi nung ako napadaan diyan nung isang araw nakita ko yung napakalaking dike. Ito na yata ang pinakamalaking dike na nakita ko dito sa bayan ng Buwak. Gusto ko lang matanong ang ating punong barangay, ano ba ang pinaghugutan niya? Bakit ito na itayo diyan sa Barangay Maligaya? Yan pong dike na yan, matagal na po talagang pangarap ng Barangay Maligaya. Kasi po, talagang sa totoo lang po, ang Barangay Maligaya ay laging naapektuhan ng bagyo. Ano po? Mm-hmm. At yan po ay, pagka medyo lumaki ang tubig, dala na rin po ng Mungpog River, lagi po kaming na inabaha. Mm-hmm. Ano po? Nag-overflow po. Kaya nito pong si Congressman Alan Velasco, ay tumayong naging congressman, yan po ang pangarap po ng Barangay Maligaya na malagyan ng dike. At sa kakulit ko kay Congressman Velasco, nabigyan po kami ng pondo na sa tingin ko, umigit ko mulang sa 80 milyon yan. Dahil yung dike na yan ay sinaraduhan po yung daan ng tubig, yung Mungpog River po hanggang sa dulo ng, alam po ninyo, ang Barangay Maligaya po ay coastal barangay po. Kaya medyo kami ay talagang prone po kami sa baha. Kap, may tanong ko Kap Arthur, para medyo ipasyal natin yung ating mga kababayan dahil nabanggit nga ni Kap Manguera na kayo po ay may magandang proyekto ngayon na galing sa ating pamahalaang nasyonal through our Speaker of the House and Congressman Velasco na sa pamamagitan ng effort mo. So ipasyal mo natin ating mga kababayan, nasaan ba yung inyong barangay na yan at meron kayong ilog, meron kayong coastal barangay, nasaan ang Barangay Maligaya na formerly, doon sa mga kababayan nating nanonood, na hindi po alam yung Maligaya, dati daw po palang ito'y tinatawag nung una-una na Barangay Kabahuan. Pero ngayon ay hindi na po Kabahuan, maganda na pong pakinggan. Maligaya na ang makakapakinig niyan. Nasaan po ang inyong barangay? Ang Barangay Maligaya po, ito po ay sabi ko nga pag minsan sa pag-meeting namin, ako ang pinakadulo ng Buwak. Kasi ito lang po, boundary. Ako po ay nasa boundary ng Buwak at saka Mungpog. Kaya sabi ko, sa dulo ako ng Buwak. Pero yan po, kung pupuntahan, galing ka sa bayan ng Buwak, malapit lang yan. Kasi pag ang dadaanan mo lang, papunta doon, kung galing ka ng bayan ng Buwak, pwede mong daanan yung barangay tabi, tapos po, Buliasnin. Pag nakita mo po yung pinakamalaking taniman ng palay dyan, malapit na po ang Barangay Maligaya dyan. Sunod na po doon, yung pong mansabang na yun, sakop pa po ng Buliasnin yun. May sakop din po ang Maligaya doon ng mga bukirin. At pagkatapos po nung mga bukirin na yan, makikita mo po ang Barangay Maligaya. Ano po? Opo. Kaya lang po kami talaga, sabi ko po sa inyo nung una, talagang hirap kami doon. Dahil po, sa totoo lamang po, pagka may sama ng panahon, pagka may kalamidad, kami po ang unang sinisecure ng
bayan ng Buwak. Mhm. Sapagkat pagka po lumaki ang tubig, sigurado pong hindi kayo kakadaan sa Mansabang, baha doon. Kung sa Mugpog naman kayo daraan, baha din po doon. At ang katulad nga po binanggit ko kanina, nasa bunganga po kami ng Mugpog River. Mhm. Pagka tumaas ang tubig sa Mugpog River at diyan ay lumaki ang baha, sigurado po na aapaw ang tubig, papasukin ang barangay Maligaya. Ibig sabihin, Kap, ang inyo pong barangay catch basin ano po, ng mga tubig. Totoo po yan. Opo. Dahil ang nanggagalingan po ng tubig ay yung pong Opo. Mugpog River. Tapos po, nanggagaling din po ang tubig na nagiging dala ng pagbaha. Galing po dito sa Mansabang. Kasi dire-diretso po, mayroon kasing parang suba doon. At magsasalubong ang tubig niyan doon mismo sa harap ng bahay ko. Mhm. Kaya kami lagi kaming inabaha. Oo. Ano po? So, maganda ang Barangay Maligaya dahil minsan po ako napadaan niya, gaya ng sabi nga ng ating pong kuhos na si Captain Manguera, ano po, Opo. ay talagang maganda dahil kung yan po yung pinagmamalaki ng ng bayan po ng Buwak. Kumbaga ito po ay farm capital o yung rice field capital ng bayan ng Buwak. Tama po ba, Kap? Opo. Opo. At diyan ko rin po nakita yung malawak na pataniman ng lipa. Oo, yung ginagamit sa hubong ng mga Opo, babae natin, yung sasa. Oo, sasa, yan. At diyan din po ay malapit po. May mga alam po may mga beach din po diyan eh. May mga beach din po na Oo. ini-open na. So, napakaganda po ng Barangay Maligaya, yung potential talaga sa agrikultura, sa bagay po na pang kabuhayan sa fisheries, ano po, ay napakaganda po ng Barangay Maligaya. Kaya lang po, binabanggit ni Kapitan na ang problema nila doon ay yung baha. Kaya nga, minarapat ng kailang pamunuan na mag-request ng nasabing proyekto, yung pong dike. Gaano po ba kalaki, Kap, yung pong dike na yan para ma-imagine ng ating tagapanood? Ang dike po sabi ko nga nung ina-construct yan, sabi ko, ba't ang taas naman? Ay sabi naman ng contractor, standard cap yan, national national size yan. Ayan, nakikita Kaya po natin. makikita po ninyo doon. Yan, oo. Kita po ninyo, talagang ang taas. Hindi ka talaga basta-basta papasukin ng tubig. Kaya lang po, ang pinakamasaklap doon sa maganda yung proyekto talaga. Aha. Kaya lang po, yung nagkaroon lang po ng problema sa kontraktor. Mhm. Hindi ko na lang po papangalanan kung sino yung Oo, kontraktor. oo. Baka po tayo masinsor pa. Ano po. Ang sabi niya sa akin, nung kontraktor, Kap, napakaswerte mo. 50 years tatagal niyang ginawa naming flood control na yan. So, tuwan-tuwa naman ako po. Siyempre, 50 years, biro mo yun. Baka wala na ako sa mundong ibabaw. Ay, okay pa yun. Kaya lang, ang masaklap po, isang baha pa lamang, nung taon na matapos yung flood control, Kinta. na-damage ka kaagad siya. Mhm. Nabulwat ka kaagad yung yung party. Nung may party pong nabulwat. Kaya nga po nung tanungin kami ni Governor, anong problema ninyo sa mga barangay? Sinabi ko po yung kay Governor. Kaya lang po, ang sabi nila, kailangan antayin yung pundo. Dahil kasi pag ganun daw po na-damage ng baha, ay calamity fund daw po ang pangagalingan ng pundo. Ay hanggang ngayon po hindi pa nadating ang pundo ng calamity fund. Kaya hanggang ngayon po ay hindi pa naayos yung... Tanong po natin, Kap, dahil ang alam po natin na isang proyekto, pag yan po ay hindi pa na-award, at hindi pa, kumbaga sa contractor, hindi pa na-award dyan sa inyong barangay, Opo. may pananagutan pa dyan ang contractor. Yan po ba ay na-award na o na-transfer na talaga sa inyong barangay? Sa totoo lamang po, lahat po ng proyekto sa Barangay Maligaya, lalo na po yung mga flood control na yan, hindi po yan tinurn over sa barangay. Dahil tinanong ko po sa kanila yan, sa DP, bakit hindi man tinurn over sa barangay yan? Ang sabi nila sa akin, kapag ganyang national project, hindi na ina-turn over sa barangay yan. Ay, sabi ko naman, paano kung ganyan nasira? Wala pang isang taon nasira na paano yan? Dapat yan ay pananagutan pa ng kontraktor. Ay hanggang ngayon po, hindi man nagpapakita yung kontraktor. Kahit ano ang gawin ni Governor na napatawag siya, binigyan na ng sulat, demand letter, hindi po nagpapakita.
Kaya hindi ko po alam kung paano ang magiging sistema na para maayos yung dike. So, maganda na pag-uusapan natin ito sa ating co-host. At least na-address natin itong mga ganitong problema. Kung may mga barangay pa na ganito, na opo, ikaw sa iyong paningin o sa iyong obserbasyon, ano rin yung suggest natin sa mga kasama nating barangay na miyembro po ng Liga ng mga Barangay? Alam naman na kasamang Adrian, napakaraming proyekto ng ating Speaker, Lord Alan, dito sa bayan ng Buwak. Kung sakali magkameron kayo ng mga problemang ganito, siguro ang karapat-dapat ay isangguni natin sa DPWH kung ano ang remedyo natin gagawin sa ganitong mga pagkakataon. Pero ang tanong ko lang kay Kap Turing Morales ng Barangay Maligaya, kung sakali ba na mabuo o maayos itong proyekto nito, gaano ba ang maitulong nito dito sa pamayanan ng barangay ng Maligaya? Malaking tulong yan, Kap. Kasi pagka naayos yan, nabuo yan, hindi na kami papasukin ng tubig. Kahit pag malaki ang tubig na dumaloy dyan sa Mungpog River, wala nang pasok sa amin ang tubig. So, secure na kami. Ngayon po, dahil sa gano'n na nangyari, nawasak, pagka lumaki ang tubig, doon dumadaan yung tubig baha. At yung tubig baha na yan, pag dumaan doon, siyempre, yan ay, ang buong barangay Maligaya, ay papasukin talaga ng tubig. Hindi kami nangangamba doon sa kami malapit kami sa dagat, pero ang tubig galing sa dagat, hindi pumapasok sa barangay Maligaya yan. So, in other words, Kapitan Turing, meron ding tubig na galing sa ilog doon na dumadaan sa pagitan ng Maligaya at ng kalapit barangay na naroon sa Mungpog. Malaki, malaking tubig. Alam po ninyo, simula nung nagkaroon ng mina dyan sa Marcaper, maganda sana yan kung hindi tinapunan ng overburden na inalis doon sa Marcaper. Feelings yan. Kasi ang talagang pinakamaganda dyan, yan pong tubig na yan, na nadaloy sa Mungpog River, yan po'y galing sa Magilagila. Yung po ay water basin ng bayan ng Mungpog. Kaya malinis. Ngayon po ay, alam po ninyo, sa totoo lamang po, nung unang magsarang Marcaper, inabando na yon. Pagka po uminit ng mga 3 buwan, pagkatapos po umulan, ang tubig po dyan ay siguradong bibirdi. At lahat po ng mga laman tubig, hipon, isda, yan po lahat na ay patay. At yan makikita mo po doon sa tabing ilog. Ganun po ang kanyang ilog ngayon. Hindi lamang po yung ang aming talagang problema dyan sa ilog na yan. Pati po yung mga lason na galing sa Marcaper, problema po namin. Kaya lang, siyempre, ngayon medyo naayos na yon dahil laging nagawa at wala na rin yung Marcaper. Pero hanggang ngayon, meron pa rin po. At yan po nagiging problema namin. So talagang doon sa kwento ni Kapitan ay talagang maraming kinakaharap. Maganda ang Barangay Maligaya, kanya lang dito sa mga suliraning ito ay talagang medyo mabigat ito na kinakaharap, hindi lamang ng ating pamunuan sa Barangay Maligaya kundi mismo ng ating mga kabarangay dyan sa nasabing area. At nabanggit nga po ninyo na mismo si Governor ay talagang nakikiusap daw sa contractor na magpakita pero wala pa rin. So ano kaya ang mga hakbang? Mayroon po ba na ipayo sa inyo mga legal na hakbang na pwedeng gawin o petisyon or resolution na para po mapatawan ito pong nasabing contractor? Dahil kung ito po ay nakakulong na po yung area, ano po ang mangyari pag pumasok yung tubig? Lalong mas tatagal yung paglabas ng tubig. Opo. Dahil nga po doon sa area na may damage na. Ano po, Kap? Opo. Meron na po ba kayong resolution na ginawa para po maipabot ito dito sa nasabing kontraktor? Meron na po yun. At ang pinakausap sa akin ni Governor ay si John Fernandez. Yun po yung isa sa tauhan ni Governor. Siya na rin po nagsabi sa akin na pinadadalhan niya ng demand letter yung kontraktor, kaya lang hindi nagpakita. So, nito pong bandang huli na, itong nakaraang buwan lang, pinalo ko po yun. Ang naging dahilan naman po sa akin ni John Fernandez ay, Kap, hindi natin mo pirsa dahil pandemic. So, hanggang doon na lamang, wala na pong ibang kuan.
Kaya sabi ko nga nito sa akin, kami pa gumawa ng isang resolusyon, sabi ko kay Governor, Gov, kung hindi siya aayos ka kaagad, may paraan pa po naman. Para lamang hindi kami pasukin, ang naisip ko paraan dyan, baka pwede namang gawin kahit yung natawag natin na tambak, yung parang earth dam, para lamang makontrol yung tubig ng pagpasok sa barangay. Ang naging dahilan naman, ay pasensya ka na po at medyo wala po ngayong wala po ngayong district provincial engineer. Dahil hindi po baga namatay yung provincial engineer natin, OIC lamang po ang nagkakwando. Kaya yun ang dahilan nila sa akin. Wala na ako siguro kaksa. Pagka ganyan ang mga dahilan, ay wala na tayong magagawa talagang dyan. medyo malaki-laking challenge po ito Malaki-laki talaga. na po. Opo. So talagang natin, siguro naman ay nanonood din, napapanood din tayo ng iba't iba mga ahensya na may maitutulong. And alam ko naman na naandyan pa rin ang ating Sangguniang Bayan, Kap, diba? Opo. Oo, baka ang ating municipal engineering, dahil kung panambak po yan, ay may maitutulong. And Opo. we will try to coordinate. Nandiyan naman ang ating napakasipag at very talang sabi natin ay energetic at napakasipag na kapitan Colonel Manguera at ipaparating din natin yan, maaaring iparating din natin. And siguro sa ating mga kababayan sa iba pa mga barangay na may mga ganyan mga suliranin, talagang naging talagang problema yung pandemic pandemic pa rin talaga ang nakaapekto. And alam naman natin na ang provincial government man ay hindi nagpapabaya pagdating sa ganyan mga problema, lalo't nalalagay din sa panganib itong ating mga constituents diyan sa Barangay Maligaya. Matanong ko lang, Kap, bukod dito sa problema nyo, ay nabanggit nga nyo na ito ay isa rin sa pinupuntahan ng mga tubig na nagaling nga dyan sa Marcaper. Opo. So, nabanggit nyo na namamatay yung mga lamang dagat dyan. Lamang tubig. Oo, lamang tubig. So, ano na po yung mga nagagawa niyo in your small capacity sa inyong barangay? Ano ba, meron na ba kayong mga mangrove dyan? Ano ba yung mga paglilinis na ginagawa ninyo sa ngayon? Sa ngayon po talagang massive planting of mangrove kami. Dahil yun lamang ang magagawa namin. Sasa. At lahat ng mangrove na yan ay inaalagaan para na sa ganun po ay kahit sa magitan lang ng mangrove na yun ay magkaroon ng magandang resulta yung sa pangisdaan po namin. Kaya sa ngayon naman po maganda ang naging resulta ng aming pagtatanim ng mangrove. Yung bang dike po yun na isa rin sumasangga dyan po sa tubig na galing sa Marcaper? Opo. Oo. Isa rin po yun. Ayan, oo. At may nabanggit si ano pa po ba yung Kap Manguera? May tanong pa po ba tayo kay Kap Arthur? Ayun lang kasi napansin ko rin doon kasi karatig barangay ko nitong Maligaya. Oo. Marami doon nagkameron ng pagtatanim, ang project ang Marinduque State College at saka ang Mapua Institute of Technology ay nagkameron po ng massive na pagtatanim ng mga sasa dito sa amin po sa Riverside Barangays. Oh, including yung Maligaya. Including po ang Maligaya. Oo. Sa ngayon po, sige Kap, may tanong pa po kayo dyan kay Kap Arthur. Okay, doon ba sa inyo sa Maligaya, Kap Morales, nagkameron din ba ng massive plantation itong mga sasa natin? Sa aking tingin nun, nung gawin yung programa na yun, Maligaya may pinakamalaking area na tinaman ng sasa. Dahil ang kwampo niyan, ang aim po nila, kasi parang nabanggit nila na kaya nagtanim sila ng maraming sasa para pagdating ng araw, yun ang maging source ng kanilang eksperimento doon ba sa Kap, doon sa bioethanol. Ano po? At sa kasalukuyan, ang MEC laging nakuha po ng tuba ng sasayan doon at yung nakakapag-produce na sila noong bioethanol na yun. Ano po? Ngayon po, pagka lumaki na yung tinanim ng sasa, marami na silang magiging source nung pwede lang gawin doon sa kanilang product na bioethanol. At alam naman natin na yung sasa po ay maraming benepisyo, hindi lamang pamubong sa bahay. Opo. Nakakain din yung bunga niyan. Opo. Ano po, masarap yung yan. ano yan. Minatamis niyan, parang Opo. kaong yan ay. Tapos meron pa po, bukod po yan, yung ethanol,
At ginagawa nga din, alam ko po na yun ay naging alcohol nga, Opo. na isa rin po yung alcohol ngayon sa ipinuproduce ng MSC. Opo. Na kailangan naman natin ngayong panahon po ng pandemya. Yeah. Opo. So, napakaganda na malaman natin na meron na palang isa sa yung mga kailugan, mga barangay, Riverside at saka Seaside ay talagang dito sa bayan ng Buwak ay isa po sa naging may pinakamalaking proyekto ng NIPA o sa plantation, Kap. Kap Manguera, mayroon pa po? Mayroon pa tayong mga itatanong? Tatanong ko lang kasi doon na ka-Adrian, kasi alam mo yung Barangay Maligaya isa sa pinakamalayong barangay at in fact nakasituated ito diyan sa pagitan ng Mugpog at saka paano pa sila kumukuha ng inuming tubig diyan sa kanilang barangay? Yung nga pala, dahil marami po sa mga seaside barangays ay mga tabsing ang tubig, ano po? Opo, may tanong natin sa ating resource person na kung paano nila na susuplayan ng magandang inuming tubig o kaya ay nanggamit tubig sa tahanan ng ating mga kabarangay dyan sa Barangay Maligaya. Alam po ninyo, talaga ako bilang punong barangay, ang lagi ko pong inauna yung mga kabarangay ko. So, ang lagi ko inauna yung mga social services. Ano po? At yung tinanong sa akin ng Kap Manguera na yan, isa yan sa social services na dapat mong maibigay sa barangay. So, dahil ang Barangay Maligaya ay napapalibutan ng tubig na maalat, ano man gawin naming testing dyan, lumalim man kami o bumabaw, talagang hindi mo makinabangan ng tubig dyan. Ano po, pwede mong ipanligo, pero pag datinan ko mga ilang oras lang, ang init na agad ng katawan mo dahil ang tubig ay medyo may lasa. Ano po. Kaya sa akin pong pagsisikap, kasama ko ang aking mga tao sa barangay, mga sanggunian, ako po talaga ay naghanap dito sa Riverside. Sa totoo lang po, ang Riverside ang pinakamaraming source ng magandang tubig. Kaya ang una ko pong ginawa, nagpunta Puras, pinuntahan ko po yan. At doon po sa Puras, may isang mabuting loob na tao doon na binigyan ako ng lote. Nag-donate sa akin ng lote na ang kapalit lamang ay bigyan ko siya ng source ng tubig. Naging matagumpay po naman yung aming ginawang water hunting na yun, kaya nakakuha po kami ng malinis na tubig. Yun po ang una. Yun po ay naging napadaloy namin sa Maligaya, galing Puras, medyo malayo-layo po talaga. At yan po ang nagiging problema ko, yung pagmintina. Siyempre, malayo, mahirap imintina, mahaba, marami mong ating tingnan kung bakit nang humina. Kaya yun po ang kuwan ngayon. Ano po? So, nakakuha po kami ng mga magandang tubig doon inumin. Kaya lang, dahil limitado, kaunti lang yung nadaloy sa Maligaya, kaya ang nangyari po doon, communal faucet muna ang aming inilagay. Dito po nagkaroon ng programa ang DILG, isa po ang Barangay Maligaya sa nabiyayaan ng salin tubig. Salin tubig po isa sa programa ng DILG yan eh. Naging maswerte po ang Barangay Maligaya, napagkalooban po kami siguro mahigit 3 milyon. So doon sa 3 milyon na yon, ginamit sa pag-drilling, ginamit sa paggawa ng tangke, at paabot ko rin po ang aking pasalamat kay Edmund Malaputi sapagkat si Edmund Malaputi po nagbigay sa amin nag-donate sa amin ng lote na naka-base po sa Buliasnin, kaya medyo malapit-lapit. So malapit-lapit ang pagmintina. Kalinsabay po noon, dahil kami po siyempre lumapit po ako kay sa Marinduquer. Sa Marinduquer po, nagsabi kami, ma'am, baka po pwede kami hirap kami sa tubig. Nilapit niya ako sa Rotary Club, na pagkalooban ako ng isang project na mahigit 1 milyon. Nakapagpatayo po kami ng malaking tangke, kung saan doon po, lahat po ng tubig na galing doon sa Buliasnin, na dumadaloy sa Maligaya, doon po namin iniipon. At ang nangyari po, hindi na po communal faucet ang source ng tubig sa amin, kundi naging level 3 na po. Ibig sabihin, ang tubig inadala na po namin sa bahay-bahay. Ayun. Kaya maganda po ang naging parang swerte ng Barangay Maligaya. Kahit po ganoon, limitado ang aming resources, naging maswerte lamang po sapagkat marami ang
mga bukas palad na nagbigay sa amin ng tulong. Ayan. Napakaganda ano po kung at napakaliwanag po ng paliwanag na yan ni Kap Turing ano po. So talagang pag nga ang ating pong layunin kasi layunin ni Kap talaga sa kanyang effort talagang matulungan yung ating mga kababayan, magkaroon ng maayos na tubig. At nandiyan naman, nakikita din ng ating mga kababayan. Alam natin, marami tayong mga kababayan na may malaking puso at bukas ang palad na tumulong. So ayan, at ngayon nga, nakikita natin yung success ng Barangay Maligaya pagdating sa kanilang tubig. Dahil ngayon, talagang nadala na sa mga bahay-bahay yung tubig. Ano po? Sa kabila ng mga challenges na napakahirap ng tubig sa kanilang lugar, ngayon ay naging successful po. Dahil na rin po siyempre sa effort ng pong pamunuan ng Barangay Maligaya na ngayon po ay kumbaga napapakinabangan na ng mga tao. Ayan. Talagang napakaganda ano po na malaman natin dahil minsan akala po natin mga kababayan ganun lang po yung pong mga ginagawa ng ating mga barangay. Pero kung ating ngayon ay napapakinggan natin, napapanood natin na hindi po basta-basta magkaroon ng project dahil marami pong inapagdaanan. Ano po, mga proseso, hindi basta maglalagay ka ng tubig, may mga proseso pong pinagdadaanan. At ang totoo na yan ay yung pondo kung saan tayo kukuha. Ano po? Kap Manguera, meron pa ba tayo iba pa mga tanong? Gusto ko, hindi, ito na siguro ka Adrian, hindi na siguro tanong. Gusto ko lang iparating sa ating kasamang punong barangay, Morales, na inaprubahan na po ng ating punong lalawigan na Governor Presby. Yung pong proyekto na hiningi natin sa kanya, na yan po ay proyekto para sa barangay ng Buliasdin at barangay Maligaya at Balugo. So, nag-deliver na po ng mga materialis noon. Nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng ating governor at siyempre ng ating Bukal Adeline na siya pong namuno para mabigyan ng proyekto ang 3 barangay ito. In fact, magsisimula na ito, ka-Adrian, na nakita ko na yung mga program of work. In fact, kahapon lang, sariwang balita, na na-deliver na po yung mga materialis na gagawin. Nagsisimulan na po ito within this week. Wow, ang galing. At yan ay sa effort din ng ating masisipag na mga opisyal gaya ni Kapitan Manguera. Siguro, Kap, lalo na pag ikaw ay nasa konseho na ng bayan ng Buwak. Ano po, dahil si Kap Manguera po ay isa po sa humahangad po ngayon bilang konsehal ng bayan ng Buwak. At talagang hindi matatawaran naman ang serbisyo nito ni Kap. Dahil mula pa sa PNP, ngayon nasa kanilang barangay, at kahit hindi kanyang kabarangay, mga kapit-barangay, ay nagsisikap siya na matulungan, at kaya mas maganda suportan natin yung mga ganito mga kapitan, ano po, na yung magandang layunin. Kap Arthur, tanong ko lang po, Katuring, ito pong isa pa nating tanong, dahil nga po ang inyong barangay, ang ira po nito ay nanggagaling po sa agrikultura at dito po sa pangisdaan, may magkano po ba ang inyo pong budget po ngayong taong ito? Kung akin pong dalag-dala ko po yung aking ira, nata na po pala ngayon ito, hindi na ira. Oo, nata. Nasa 2.6 million po ito. Ito lamang po ay nata. Iba pa po yung mga regular sources, yung local sources. Basta ito po, baka abutin ito ng mga 3.5. Wow. Oo. Ano po? Medyo malaki rin. Oo. Kaya lang, sabi ng budget, huwag ninyong masyadong sagarin dahil baka dumating yung araw na biglang bumaba naman. Oo. So, alalay din lamang kami sa paggastos nung pera. Siyempre, mahirap na. Baka mag-deficit tayo pagdating ng susunod na taon. Napakahirap po niyan. So sa ngayon, Kap, ano yung mga existing project po ninyo? Kasi yung pong dike ninyo ay from the national government. Opo. Yung patubig po ninyo ay may mga nag-donate, may mga counterpart, At ano po yung mga existing project po ninyo bukod dito sa waterworks, dito sa kalsada po ninyo na galing sa pondo po nitong nata ninyo? Sa ngayon po, yung nata ay sa 2020 po natin pakikinabangan yan. Ngayon po noong pong nakaraang taon, ira pa po ang tawag doon. So marami po akong Solar. naibigay na pundo, na proyekto. Ano po, isa po dyan sa proyekto na yan, yung pong solar street lighting. Ano po, medyo malaki-laki dito. Dahil ang kinuha ko pong solar, yung pong medyo malaki. Dahil yan po ay ina-prepare ko po yung barangay ko dahil doon po, yun po ay magiging bypass road. So, kailangang maliwanag. Dahil doon po, lahat po ng mga sasakyan na galing Balanacan, doon na po daraan sa barangay Maligaya. Ano po? Sa Kansil ko nga po,
ang national government nagka-construct ng tulay. Mhm. Ano po, yun po ang mag-link mula Balanacan hanggang Barangay Maligaya hanggang sa ang dulo yata niyan ay dito sa Laylay. Ano po, Laylay ang dadaan sa Mambangalon. Ano po, ang Bulias din po dadaanan. Kaya sabi namin ni Chief, darating ang araw pag okay na yung natin, yung ating bypass road, gagawa tayo ng ano diyan, parang lane para sa mga senior citizen kung saan lalagyan natin ng ilaw para kung pwede naman nilang gamitin pagka yung madaling araw na sila yung palakas ng katawan, ano po, magiging parang jogging area, ano po. Kaya maganda po ang aming mga mula doon sa Maligaya hanggang dito sa Bulias din, hanggang sa dulo po ng bypass road. Napakaganda po, yun po ang aking pangarap. Sabi ko nga, pag kami nang gamitin, sabi ko, nagabiro nga niya ako, time will come, Barangay Maligaya will become a city. Correct. Oo. Dahil para tuloy na mapaibig ako, Kap, na tumira na din sa Barangay Maligaya at mukhang liligaya din ako dyan. Opo. Kasi kung titingnan po natin doon sa ating mga kabayan, ano po, na hindi po nakakaalam, ngayon po meron na pong ginagawang bypass road o diversion road na magkapabilis ng transportasyon, nakakaiwas tayo doon sa mga traffic dito sa mismong kabayanan ng Buwak at dyan sa bayan ng Bumpog. So meron pong ginagawa Bangbangalon, meron pong tulay, tatawid po yun ng I think Lupak, ano po, Lupak, Tabi, tapos dadaan po ng Bulias ni kay Kap Manguera, then dadiretso po ng Maligaya. Ayan, at yun po ipatawid na ng area po naman ng barangay na sakop naman ng Bumpog. Ano po? Lalabas yan dyan sa may bandang Kapayang, I think barangay Kapayang na, ano? Diyan sa may markup sa Simay. Oo, at aakyat ka na ngayon papuntang Balanacan. So maganda po ang kanyan dahil kasi paglampas mo ng Barangay Maligaya, babaybay ka na ng coastal area ng Mugpog. Ay doon po sa Mugpog ngayon, doon po doon po ang site ng Ulong Bay. Kaya makikita mo po pag ikaw ay nag-travel, makikita mo po kung gaano kaganda ang naging biyaya noong bypass road na ito. Ayan. At napaganda ng ating talakayan, kanya lang yung ating oras ay napakabilis din, ano po. At sino ba yun? Technical, meron ba tayong commercial muna? Bago tayo magpatuloy at doon sa mga gusto pa pong iparating. Ayan, magabalik po tayo paggalipas po ng ilang mahalagang paalala. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBakuna Reg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBakuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry.
Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at 1 grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa rest Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, 2:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan kung saan ang ating mga kabarangay ang bida. Ito po Action Barangay. At babasa muna tayo ng mga pagbati dito sa mga tagapanood natin. Si Mark Ariel Odellano all the way from Banugbog, Santa Cruz, Marinduque. Gina Montalban Mataring watching from Barangay Santol. Melinda Austria. Wow, Kapitan Manguera. Ba, mukhang tagahanga mo ito, Kap, ha? Si Olive Soberano Quizon. Shoutout po from General Trias Cavite. Nairdi Cesal Nadlom. Wow, Kap. Salamat hindi mo pinabayaan ang Maligaya. Aba mo kang iti constituents dyan sa Barangay Maligaya. Ayan, at ang ating pong panauhin ay isa pong lingkod barangay. Ang ating pong bayani sa barangay si Kap Arturo Morales Jr. sa Barangay Maligaya. Dito pa rin po sa bayan po ng Buak. At syempre kasama po natin ang ating co-host, ang BOD ng Liga ng mga Barangay sa bayan po ng Buak. Si Kapitan retired Colonel Gilmer Manguera. Kap, may mga tanong pa ba tayo sa ating panauhin? Meron pa, ka Adrian, at dahil nabanggit natin yung pag-unlad ng, posibleng pag-unlad ng malaking, ng barangay Maligaya, may tanong ko nga lang dito kay punong barangay, Turing Morales, gaano naman po usay ang paghahawak ninyo sa crime prevention and public safety diyan sa atin sa barangay? Pagdating sa crime and prevention, medyo mahirap yan. Pero pagka ikaw ay meron talagang pagnanais na maging matahimik ang barangay mo, mangyayari yan. Ano po? Mm-hmm. At alam po ninyo, sa tulang, nabigla po ako. Kasi tahimik po ang Barangay Maligaya. Wala pong anumang mga crime na nangyayari doon, maliban sa kaunting away-away lang ng mga lasing. Ano po? Mm-hmm. Pero ang pinakamalaki pong hindi namin nakalain na mangyayari sa Barangay Maligaya ay naging place po yung Barangay Maligaya sa mga pag-deliver ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya dahil lang po naman sa magandang ginagawa namin pagdating sa peace and order, nahuli po yung mga tao na yun na ginamit ng Barangay Maligaya para pagkanilang pag-deliveran ng mga pinagbabawal na gamot. Oo. Itong nangyaring ito ay doon sa mga kababayan natin ay isa sa naitampok dito sa Marinduque News na nagkaroon nga ng buy busts at nahuli nga ng ating Buak NPS yung pong mga suspect diyan po at ginawa pang meeting place. Tama ba ako, Kap? Naging meeting place yung inyong barangay. Opo. Oo, pero sa awa ng Diyos hindi naman naging successful yung mga illegal aktibidades na ito dahil sa action na rin ng barangay at ng ating kapulisan ay nahuli nga nalambat itong mga nasabing suspect. Mayroon ba kailan ba ito nangyari, Kap? Sometimes hindi ko parang September po kuwari. Oo. September. Oo. At ano po ang naging action din po ng barangay, lalo na po naging aral din po ito na para how about yung inyo po bang badak kumusta po yung badak po nyo diyan sa inyong barangay? Tuloy-tuloy po ba yung pong ginagawa nyo na mas pagpapalalim pa ng pag-monitor dito sa inyong barangay? Kaya nga po, nung mangyari yun, i-reactivate ko
kaagad yung aking badak para sila ang mag-monitor. Bantayan para sa ganoon. Kasi sa totoo lamang po, medyo maganda talaga yung place na yan. Kasi Mansabang ay magandang place yan. Pwedeng hindi ka mahalata. Pwedeng pagtigil ng motor mo, kunyari nag-cellphone ka lang. Pero hindi mo alam, ang natext na pala nun, yung talagang kadil niya. Ganun po nangyari. Sabi namin, delikado pala hindi, pabayaan natin yan. Kailangan, kahit yung outside the barangay premises, kailangan bantayan natin. Ito po bang pagkakataon ito ay first time na nangyari sa inyong barangay, Kap? First time po. So, ibig sabihin, isa ito sa number 1 na declared, na drug-free barangay itong inyong barangay. Opo. Oo. So, yan, at talagang napakaganda na panawagan sa ating mga barangay dito sa buong lalawigan na lagi natin, kahit pa sabihin na drug-free na, tama ba, Colonel, no? Drug-free na itong ating lalawigan, mas lalong paigtingin natin yung pong pag-monitor dahil ngayon nga ay parang lumalabas na online na yung transaksyon. At baka mangyari na sa inyong barangay, mangyari yung transaction, po. So, yan, siguro tayo umaapila din sa ating mga barangay, sa iba't ibang mga barangay dito sa ating lalawigan, na mas patatagin, na i-activate natin yung ating badak dahil para po mas mamonitor natin at hindi mangyari ito mga ganitong pangyayari sa ating barangay, hindi magkaroon ng record yung ating mga barangay. Kadiyan, gusto ko lang po linawin, ang nahuli po dyan, hindi po taga-barangay Maligaya. Ayun. Gusto ko lang po linawin. Opo. Baka akalain ng ating mga nanonood na taga-barangay Maligaya. Hindi man po. Oo, tayo lang. Taga-ibang barangay yung taga-ibang barangay po. Ginamit lang po Ginamit lang Adrian, yung ng barangay Maligaya dahil siya ay napaka-peaceful na barangay. So, ito isang babala sa napakatahimik ng barangay na pwedeng gamitin ng mga sindikato ng mga distribution ng drugs na yun ang gamitin na para hindi masyadong ma-detect ng ating mga kapulisan at ng ating mga PDEA agent. So, tama si Capturing, nakita ko din yung balita at napakinggan ko na hindi naman talagang lehitimong taga Maligaya yung nahuli. Ginamit lang yung Maligaya kasi walang masyadong tao dito sa ating kapalayan dyan sa barangay. So, kumbaga po, ay talagang ito yung napili itong mga gumagawa ng illegal na ito na maging kailang deal area, nung kailang illegal actividades. Kaya nga, parang yung isang barangay din natin, I think malusak nung nakaraan din, na Amoral yun. Na nagulat din sila na doon nangyari din yung bentahan, pero hindi rin tagaroon yung suspect. Kaya nga, ito po ay panawagan din natin doon sa ating mga kabarangay, na hindi naman from time to time nababantayan ng ating mga opisyal. Kaya pag may ganito po na parang namamasdan ninyo na may mga transaksyon na kahina-hinala, ay agad po nyo ipagbigay alam sa ating po mga pamunuan ng ating barangay upang alam niyo po pag nakita kasi ng mga ganyan na mga gumagawa ng illegal na aware yung mga tao, lalapitan, magtatanong kung lalo pagkabago yung mukha, hindi, kumbaga pangingilagan yung mga barangay na puntahan ng ganito mga aktibidades. Kap, may mga tanong pa po ba tayo dito kay sa ating panauhin? Okay na siguro sa ako doon lang at gusto kong hingin yung pagkakataon to Adrian na ang ating pong kapulisan ngayon sa pamumuno ng ating provincial director, kami po ay sabihan ng ating Mayor Army Carion na magkakameron po ng pagpupulong ang mga lahat ng mga barangay tanods at saka ibang force multiplier. Siguro intended na rin ito dito sa pagbabantay natin sa mga pagpapatigas ng ating pagpapanatili ng ating crime prevention na program dito sa bayan ng Buwak. At alam naman natin na si Cap Banguera ay dating provincial deputy commander natin at dating hepe, ilang beses naging hepe ng bayan ng Buwak. Kaya talagang kabisado din niya at napakaganda nito na talagang tutukan po lang ating pamahalaang bayan na manatilihin yung kapayapaan ng bayan po ng Buwak, Kap. At tanong din natin siguro, Kap, regarding dito sa COVID, dahil ito naman talaga ang isa sa problema ng napakaraming barangay, hindi lamang sa bayan ng Buwak, kundi sa buong Pilipinas. Kap, tanong na natin siguro, Kap, anong tanong natin regarding, dahil ikaw yung kalapit na barangay, nakikita mo yung mga ginagawa ng inyong kalapit barangay na Maligaya. Ay, alam mo, Adrian, katatapos lang namin ng Liga Assembly meeting ngayong umaga at isa sa aming tinalakay itong ating kakayanan, paghahanda tungkol dito sa pagharap dito sa COVID-19 pandemic natin.
at nakuha namin yung mga record, masyadong mababa pa rin yung mga nagpapabakuna natin. Actually, sa aking barangay, 427 lamang. Tumatayo lang 27% out of my populations. So matanong natin ang ating resource speaker na si Punong Barangay Morales, ilan na ang nabakunahan sa inyong mga barangay at yung paghahanda ninyo dito sa COVID-19 pandemic, at alam ko tinamaan na rin kayo, hindi na sila na-espera ka-Adrian, talagang tinamaan din sila ng mga positive cases dito sa ating sa pandemic COVID-19 dito sa Barangay Maligaya. Sa totoo lang, talagang medyo nalungkot ako nung napasama ako dyan sa COVID. Ano po? Talaga, ang akala ko talaga po ay kami ay hindi tatamaan. Ano po? Pero, ganun talaga. Talagang malakas ang spread ng mikrobyo ng COVID. Kaya, hindi na ako nagtataka. Tinamaan din ang Barangay Maligaya. Ano po? Sa totoo lamang po, ang labis kong ikinalungkot po, ang unang tinamaan po ng COVID sa Barangay Maligaya, talagang patay ka kaagad. Opo, kaya medyo malungkot sa akin. At ang mga kwan po doon, kaya ang ginawa ko po, talagang nagkagad po ako nagpalabas ng mga pagkain, saka kwan para po sinuplayan ko agad ng pagkain yung mahina ang katawan ng mga, lalo na po yung mga senior citizen, para po medyo magkaroon sila ng resistensya para malabanan ang COVID. Ano po, tuwan-tuwa po naman, lahat po naman ang nasuplayan namin sa tulong po ng aking mga masipag na BHW, BNS, saka dun sa Committee on Health. Lahat po naman ang sinuplayan namin ng pagkain na mula sa pundo ng barangay ay gumaling po, lumakas ang katawan. Kaya medyo natuwa po ako. Kaya lang, nung nakaraang araw na naman, sabi ko nga, may isa na naman tinamaan. Kaya sabi ko nga sa kanya, medyo hindi ka naging aware ng interview ka ng doktor. Kasi ang number one talaga po na magiging dahilan para ikaw ay ma-declared na ikaw ay talaga may COVID, ay pag nawalan ka ng panlasa ng pagkain. Ay kasi po ang nangyari sa kanya, may sakit siya, parang tinubuan niya sa paa, nagsugat yung paa niya. So, nilagnat siya. Sabi ko nga sa kanya, dapat na sinabi mo, nilagnat ka dahil din sa sugat mo. Ay problema, tinanong siya ng doktor na nagtingin sa kanya, ikaw ba may panlasa? Ay medyo wala po akong panlasa, kaya natuluyan na COVID. Ano po? Pero sa ngayon po, ang ginawa ko po, dahil medyo may edad na siya, sabi, kinisyon nga ng doktor, bakit hindi ko raw pinadala sa isolation area? Ay medyo mahina ang katawan ng tao, saka may edad na yon. Kung idadaling ko sa isolation area, mamimiss niya yung mga intindi sa kanya, ng mga kasambahay niya. Kaya sige dito ka na lang, mag-isolate ka na lang. Lahat ng mga tao dun sa bahay nila, inalis. Nilagay doon sa isang bahay, pagkatapos siya lang ang nandun. Pero sino po nag-a-assist nito, Kap, sa ngayon? Na-assist po nung kanyang mga anak. Ang kabilin-bilang ko doon sa anak, kung malapit ka dyan sa kay nanay mo, kumplito ka sa panguntra. Mag-face mask ka, at kung maaari, magsuot ka ng face shield. Wag mong ahipuin ang pasyente. So, with the guidance po ng BHW, kumusta po yung, mayroon po ba tayong mga nakatalaga din sa ating barangay? Dahil alam naman natin na napakahigpit na mga protocols regarding po dito. So, kumusta po yung ating mga BHW? Sa totoo lamang po, simula nung magkaroon ng COVID, bawat purok po ng Barangay Maligaya, may isa po nagka-assign na BHW. Para po matutukan. At ang instruction ko sa BHW, lagi po kayong magalibot sa inyong nasasakupang purok. Lagi nun chicken, magtanong-tanong kayo kung ano nararamdaman. Kung problema ay gamot, sabihin lamang nyo sa akin, sapagkat may naka-stock po kaming gamot. Para na sa ganun, kung kaagad natin yun. Man-neutralize kaagad natin yun. At talagang hindi naman natawaran naman, Kap, dahil ako po mismo, kami, ang team, saksi po kami doon talaga sa napakasipag na mga kawani, na mga volunteers ng inyong barangay, Kap. Dahil nung panahon po, from 2020, nung unang tumama nga itong COVID, kami po umiikot para mag-monitor, ay talagang kami po yung pong nakasaksi
na mga babae ang mga tanod na naka-duty sa inyong barangay. Opo, sa Kubo yan. Opo. Sa checkpoint. Opo, at minsan Opo. po ay nabiyayaan din po na nakapagbaba po kami dyan ng mga donasyon. Opo. Galing po sa ating mga constituents na may malaking puso naman na tumulong doon naman sa mga frontliners. So kaya nga talagang challenge po ito sa inyong hanay dahil alam po natin na hindi po biro ito pong paggutok sa COVID-19. At sana huwag na madagdagan yung bilang na yan. At sana po ay makipagtulungan din yung ating mga kabayan para po hindi na po lumala o madagdagan pa yung nasabing bilang na yan ng COVID. Isa na po yun, Kap, isa na yung kaso nyo. Isa po. Ayan, Isa ayan. At sana huwag na madagdagan pa. And ganun din, Kap, nabanggit nyo yung, sabi nga nyo, malaking tulong na pinakain nyo yung mga senior citizen na lumakas. Opo. Oo. Opo. So, ang tanong ko lang po, dahil nabanggit nyo na yung ira ninyo, doon, syempre, meron niyang, I think, 5% ba? Tama po ba tayo? Opo. Sa kung po yun, BDRR. Oo. And doon sa 5% din, hahatiin pa ng 30 at saka 70 at saka 70. Oh, kinumpit ko kanina kung yun ay 2.6 na sa 130,000. Magkano yung 30% niya na supposed to be yan yung pagkukunan niyo ng pagkain? Opo, opo. Oo. Paano po niyo napunuan? Alam ko natin kahit sino mag-compute nito ay talagang kukulangin po ito. Saan po kayo kumuha pa ng ibang isusustine o pangbigay? Meron po ba tayong mga counterpart? May mga nagbigay po ba? Paano? Sa totoo lamang po, yung binanggit kong gamot sa inyo kanina na naka-stack sa Barangay Maligaya, donasyon po yan. Yung isang taga Barangay Maligaya na ngayon medyo maganda na ang buhay, engineer siya. So nung mabalitaan niya na nagkaroon ng kaso ang Barangay Maligaya, agad siya nag-donate ng mga gamot para makuha namin yung mga may sakit. Kasi ito lang po, kahit sa barangay po, usap po ang trangkaso. Kaya yan ang dapat nating ma-neutralize. Kaya kung may gamot ka, man-neutralize mo ka agad yan. Mapigilan yung paglala ng sakit. Kaya yun po, isa sa mga, tama po yung tanong sa akin kanina, marami pong mga tao na may mabubuting loob na talagang handang tumulong sa barangay. Yun po. At sana maging ehemplo yan doon sa iba pa natin mga kababayan, na may kapasidad, wala man sa Marinduque, kahit po kayo wala dito, pwede po kayo na makatulong sa inyo pong barangay. Opo, totoo Sabi po nga yan. ni po, kung saan kayo nanggaling, huwag niyong kalimutan yan. Dahil napakahalaga niyan at hindi naman kayo nagbibigay, hahangad. Yan po ay bahagi ng ating magandang kaugaliang mga Marinduqueño. Ayan. Kaya sumasaludo po tayo doon sa mga kababayan natin yan. Minsan hindi na nagpabanggit ng pangalan yan. Alam na po ng ating mga kabaranggayan. At mabuhay po ang mga gaya po. Doon sa mga gusto pa rin tumulong sa ating mga barangay, bukas din po ang ating palatuntunan. Makipag-coordinate po kayo at baka may mga maibigay din tayo sa ating mga barangay pa na mga tulong, lalo na po ngayon kahit pasabing nating lumuluwag-luwag na, pero amin natin ang katotohanan na yung ating kabuhayan ay hindi pa po lumuluwag. Talagang masikip pa rin ang sinturon na maraming mamamayan at mga kabarangay natin dito sa ating lalawigan at ating mga barangay. Kap, may dadagdag pa tayo? Doon sa ating... Oo. At siguro tanong din natin, bago tayo tuloy magtapos dahil malapit na rin po ang ating oras. Kap, sa ngayon po, ang tanong natin, ano po ba yung mga project pa na balak po nyong ilagay pa sa inyong mga barangay? Baka may mga gusto rin tumulong. Ano po yung mga project pa nyo sa inyong barangay na nakaplano na inyo pong gawin sa mga darating pong mga taon pa? So sa Barangay Maligaya po, talagang pangarap ko po na lahat ng mga pangailangan ng aking mga kabarangay ay maibigay ko. Kaya nga po ako rin po ay nag-propose kay Congressman. Ang panalangin po namin ay magkaroon ng katuparan kasi gustong-gusto ng mga kabataan na magkaroon ng magandang palaruan. So nagbuwan po kami kay Congressman ng isang multipurpose building para po na sa ganun, yung pong pinaglalaroan nila ay magkaroon ng pandong. Para hindi man po sila mainitan, para minus ang anumang sakit na dumapo sa kanila. At ngayon po susunod na taon, may biyaya namang ibibigay sa amin ng munisipyo, yung pong tinatawag na barangay support fund. Dahil taon-taon po, binibigyan kami ni Mayura ng tulong na gano'n, na talagang pera talagang binibigay sa amin, na download sa barangay. At kami na po ang kung saan nilalagay. Gusto ko pong matapos yung aking pangarap na gusto kong maging maganda ang Barangay Maligaya.
Tama po yung binanggit mo kanina, baka dumating ang araw na ang barangay Maligaya ay maging destinasyon ng mga turista. At marami po doong mga potential na mga lugar. Kaya kami po ay, gaya ng binanggit ko kanina, kami po ay isa rin coastal barangay. Gusto ko po, pag napaliwanagan ko itong, nalagyan ko ng liwanag itong bypass road, gusto ko po na ang papunta sa coastal area ay mapaliwanagan ko rin po. Kaya ang mayroon na naman po akong proyekto ngayon na additional installation of solar street lighting. Doon mo rin Papunta naman yan doon sa dagat. Oo. Ano po? At may humiling din sa akin habang nag-install kami noong solar system namin. Sabi niya sa akin, Kap, baka naman pwede po lagyan mo ng isang malaking solar street light yung tabing dagat. Sabi ko, bakit naman? Ang hirap kapag kami nauwi dahil makita ko sa lugar kami mauwi. So sabi ko sa kanya, Tama. para siyang Parang parola. Oo. Kung saan yun ang magiging guide nila pag uwi. Kasi sa totoo lamang po, itong mga nakaraang na medyo malakas ang panahon, ay talagang yung isang taga-barangay Maligaya ay 3 araw hinanap. Ayun pala ay nasa Quezon na. O sa Quezon na siya, mabuti may magandang loob na nagbigay sa kanila ng fuel ng kanilang kwan. Kaya nakauwi sila. Ganun po. Naligaw sila. Kaadrian ang plano ni Kapitan Turing Morales sa kanila. Oo. Ang barangay Maligaya, maliwanag pa. Oo. Maganda yan. 2022. Oo. Ang kaligayahan na lumiwanag. Yung iba kasi ay ang gusto, mas maligaya pag madilim. Ito, ang diligaya sila pag maliwanag ang kailang barangay. Ayan. Para sa information ka, Adrian, ng iba nating mga kababayan dito sa barangay, sa 61 barangays ng Buwak, ang ating pong pamahalaang bayan ng Buwak ay nagbibigay po ng 200,000 barangay support fund every year. So, 61 barangays po, wala pong pinipili. Sila po itatanggap ng 200,000 buhat sa ating pamahalaang bayan na pinamumunuan po ng ating Mayor Army Carion. At talagang mapapasabi ka ng sana all, anong barangay may ganyan. Pero yan, saludo tayo, sa ating kaibigan at kagalang-galang na Mayora Army Carion sa napakagandang proyekto na yan dahil mas alam kasi nung ating mga barangay official kung ano yung pangangailangan. Tama, Yes. kung yan ay in-kind po kasi, minsan hindi naman kailangan doon sa barangay. Pero kung yan ay talagang financial support, ay mas mailalagay ng tama din ng ating mga barangay official doon sa mas pangangailangan ng barangay according doon sa kanilang pangangailangan. And Kap, tanong din lang natin, meron na ba kayong barangay health center? Ano pa ba yung mga meron na po kayo ngayon sa inyong barangay? Yung mga establishment ng pambarangay? Sa barangay Maligaya po, yung pong aming barangay hall, ginawa na po namin siyang barangay multipurpose hall. Kung saan po, lahat po ng mga sektor, katulad ng health sector, dinalagyan po namin ng isang espasyo, isang kwarto. Para doon po sila magkuhan. Lahat po yan, daycare center, nakalagay na rin po doon sa kwan. Kasi po, ang barangay multipurpose hall po namin, hindi lamang po siya tinatawag na para pagdadaon siya ng sesyon. Ang barangay multipurpose hall po namin sa pamagitan ng 20% development plan ng barangay, pinalaki po namin yan para po isa rin siya maging takbuhan ng mga tao kapag po may kalamidad. Ano po? Ibig sabihin, nagiging siyang evacuation center. Kasi ngayon po, pagka yung dumating ang kalamidad, ang barangay Maligaya po ay laging hindi na mapuntahan ng mga masaklulo sa taga-barangay dahil nga po wala nang daanan. Ano po, ganun po ang nangyari doon. Kaya medyo sabi ko nga, lahat ng pangangailangan ng barangay hanggat ako'y nandun, gusto kong magkaroon ng katuparan. Ano po, kaya ngayon po, nagpa-scrap po ako dahil malapit na po ang akin. Last term na po kami ngayon. No. Kaya sabi ko nga,
lahat yan, bigay ko po sa inyo lahat ang kagustuhan ninyo. Ayan, at napakaganda ng mga layunin na yan, ng ating kapitan. At may nagatanong dito, sabi ni LC Mayakyak Pereira, saan po ba ang Barangay Maligaya? Ba, gusto rin lumigaya warin ni Kabayang Barangay LC, din sa mga nagatanong, ang Barangay Maligaya po ay malapit sa Barangay Buliasning. Opo. At huling barangay po ng bayan po ng Buwak. Diyan po sa seaside, ang kalapit na po niyan ay bayan na po ng Mugpog. Mugpog. At supposed to be, pag nabuksan na itong ating diversion road, ay talagang hindi ka makakalabas ng Marinduque na hindi ka dadaan sa Maligaya. At hindi ka rin makakarating sa bayan ng Buwak kung hindi ka dadaan sa Barangay Maligaya. Opo. Ayan, sabi ni Kabayang LC Pereira, sana all. Sabi po niya dito, Elenma Cruzado Rosa, sana po kung ano ang problema ng bawat barangay ay masolusyonan lalo na sa malapit na ang eleksyon. Ayan. Ano masasabi mo dito, Kap Manguera? Ayan po lahat na yan. Ay siyempre po, yan naman po talaga ay sinusolusyonan pero may proseso po. Dinadaan po natin pag dito po sa ating simula sa barangay. Ka-Adrian, meron po tayong Barangay Development Council. Yan po ang nagiging forum para sa mga problemang pang-istruktura, pang-budget. So, yan po ay bottoms up, po tayo kasi ngayon. Planning, idadalhin po natin yan, papunta ng munisipyo. At pagdating po ng Municipal Development Council, yan po naman idadalhin din sa Provincial Development Council hanggang makarating po sa pang-national. Ayan, kumbaga may mga pinagdadaanan lahat-lahat. Yes, so, ang kinakailangan ko lang po, mahihingi natin ng tulong dun sa ating mga punong barangay at sa sanggunian ay magkameron ng pagkakaisa at isulat at magkameron ng programa na yun talaga itukoy ang prioridad kung ano talaga ang ating problema sa ating mga kabarangayan at simula po ngayon na ipapatupad na sa susunod na mga taon ito pong Supreme Court decision ng Mandanas Garcia case na kung saan tataas naman po yung ating mga resources dito sa kabarangayan. Tataas din naman ang ating pagsiservisyo, provide ng services dito sa mga kailangan ng ating kabarangayan. Ayan, at maganda yan. Siguro sa susunod, Kap, pag-usapan natin yan kung ano magiging benepisyo niyang mandana sa court order na yan. And si Seyos Soleta nanonood, watching from Ilayang Pangay, dyan sa Gasan. Si Lucy Lasso Balani, shoutout po mula sa Lokban, Quezon. And good work po sana sa Hinapulan, Upper Tayaban ay priority din ang malinis na tubig. Ayan. Sige, magiging guest din natin yung barangay official dyan sa Barangay Hinapulan. Yes. Ayan, ay imbitahan din natin yan para malaman din natin kung ano yung mga ginagawa dyan. Ang sabi ni Lerma Cruzado Rosa, sana kung ano ang problema ng bawat barangay masolusyonan, lalo at malapit na. Ayan, nasagot na yan ni Kap ng ating co-host ngayon po. At napakabilis ng oras, Kap. Siguro sa mga susunod, ay madagdagan pa natin at pagka talagang city na ang Barangay Maligaya ay ating muling aanyayahan si Kap Turing Morales Jr. and kaya lang, hindi natin alam last term ka na ba, Kap? Last term nun? Last term, ayan. Pero pwede namang bumaba ulit bilang konsihal, Para bilang kagawad pala, o bakit naman bilang konsihal. Ayan. Kaya lang hindi natin nakapag-file para konsihal ng bayan. Pero suportahan na lang natin si Kap Manguera para yung mga proyekto dyan sa seaside ay lalo pang magtuloy-tuloy. Ayan. At sa ating mga kababayan, napakabilis ng oras. Baka may gusto kayong batiin bago tayo magtapos. Si Kap Turing muna, mga gusto niyo pong batiin. So, ang gusto ko lang sabihin diyan, gusto ko magpasalamat doon sa aking buong sanggunian. Dahil kung wala sila, hindi ko magagawa ito. Kung ano man po yung naranasan ngayon na biyaya sa Barangay Maligaya, yan po ay dahilan sa pagtutulungan namin. At lalo tigit po, gusto ko rin pong special ipaabot ang aking pasasalamat sa aking mga health workers kung saan sila po ay nagsasakripisyo para lamang po maiwasan namin ang pagdami ng COVID sa Maligaya. Sila po ay talagang, binanggit ko kanina, sila po ay talagang araw-araw ay nagmumonitor, dala-dala yung kanilang mga pambipi, dala yung kanilang mga tingin ng temperature, at lahat po ng mga tao sa barangay, yan po ay kanilang araw-araw na dinadalaw. Kaya ako po labis-labis ng papasalamat sa kanila. Sana makita ito ng national government para nang sa ganoon po, sila po ay mga health workers na talagang nagsasakripisyo at sinasakripisyo nila ang kanilang pamilya. Sana po matulungan, mabigyan, malamang ng biyaya ngayong darating ng Kapaskuhan.
Yung lamang po at maraming salamat po. Salamat, Kap, at mabuhay ang inyong mga konseho o ang inyong kagawaran at maging ang mga volunteers natin dyan sa inyong barangay na nakita natin talagang saksi nga tayo na talagang kahit mga kababayan ay duty para lamang tugunan ang paglaban sa COVID-19. Kap Manguera, ang ano pong mensahe para sa ating mga Thank you po, kababayan? Ka-Adrian. At una-una po ang pasasalamat ko sa aming Liga President kay kagalang-galang Tita Bulit Warka sa pagbigay niya ng paitulot sa akin upang maging co-anchor dito sa Marinduque News Network. Ang pasasalamat ko po din siyempre po sa ating pamahalaang panglalawigan. Gusto ko pong samantalayin ang pagkataong ito. Thank you very much po, Gov. Fres V. Velasco sa proyekto ng kahapon ay na-deliver na ang mga materyales at palaki ko magsisimula na at yan po isagot ng Barangay Maligaya, Buliasnin at Balogo sa kulang naming tubig inuin. At gayon po man po, dito po sa kalahatan, pangkabuwang 61 barangays, sa pamamagitan po ng programang ito ay mabivisualize ng ating mga kababayan kung ano ang ginagawa natin sa kanya-kanyang barangay at dahil sabi ni Ka-Adrian, magiging panauwing kayo dito upang kayo na manggaling sa inyong sarili para mailatag natin kung ano ba ang mga pagkukulang natin at ano pa ang nagawa natin upang umunlad po ang ating buong bayan ng Buwak, ang 61 Baray. Siyempre po, sa aking mga sanggunian at sa aking mga frontliners, nandito po tayo sa Marinduque News Network. Mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon po. Ayan, thank you sa ating co-host, si Kap Gilmer Manguera, retired colonel po ng ating PNP. Sabi ni Lucy Lasso Balani, maraming salamat sa inyo, Sir Manguera. Hopefully, pag nakaupo ka na po sa aming sa Upper Bayanan at boundary ng Labo at Marcaper site, maraming salamat, mabuhay po kayo, keep safe. Aba, ayan, napagandang mensahe ito. Si Les de la Cruz Mascareñas, mabuhay, Chief Kap Gimo Manguera, and Idol Cap Turing Morales, parehong mabubuting tao. Aba, talaga namang mismo ang tao na nagsasabi nito, ha? Oo, binabasa lang natin. At maraming salamat, marami kaming nalalaman, sabi ni LC Mayakiak Ferrer. Maraming salamat po, At pakita nga, technical, yung ating larawan. Ako, kayo pa ito napapansin. Sabi ko, from dilawan ay naging pink na. Sino ba ang susuportahan? Wala po dahil Wala po tayong Yan po ang official namin uniform. Ayun, official uniform. Hindi naman ibig sabihin ay kailan na tayo, ha? Ayan. So, yan po ay katuwaan lang namin dito. At tayo naman po ay doon tayo sumusuporta. Siyempre, una natin sinusuportahan ay yung ating mga kababayan, yung ating mga kabarangay. Again, at talagang napakabilis ng oras. Siguro sa mga susunod ay every Friday, Every Friday ay talagang yan yung schedule ng Buwak. Abangan po ninyo sa mga taga-Buwak na may guest yung po inyong mga barangay at 61 barangay para malaman natin kung ano ang napakagandang mga aktibidades nitong mga barangay natin dito sa bayan po ng Buwak. Salamat din sa pamunuan ng Liga dito po sa bayan po ng Buwak, at sa pagpatuloy na pagbakikibahagi dito sa ating palatuntunan. Sa lahat din po ng mga barangay captains, maraming salamat po. At sa lahat ng ating mga kabarangay na patuloy na sumusuporta, huwag kalimutang i-like at saka i-share. Ang ating programa na mapanood dito sa Marinduque News Network at Lucky 7 Channel 3 every Wednesday and Friday, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. At syempre, ako po ang nakakasama, si Ka Adrian Rosales. Hanggang sa susunod po na Friday, muli po tayo magsama-sama dito po sa ating programa. Sa pangalan ng ating mga naging kasama sa technical, ang ating technical director, si Jopit Lumagbas, at syempre, ang ating production manager, si Mark Cesar Ola, assistant director, si Santino Torena, sa ating research person, si Maki Nardo, at ang ating Provincial Information Officer, Sir Romeo Mataak Jr. Muli po, nagpapasalamat po kami hanggang sa susunod. Muli po tayong magkasama at muli po nating itanghal ang mabubuting mga programa ng ating pamahalaan. Mayroon tayong pasasalamatan, papupurihan kung yung magandang nagagawa sa ating barangay. Pupunahin natin kung may mali na dapat punahin. Ako po ang inyo pong kabarangay, Ka Adrian Rosales. Ito po ang Aksyon Barangay. Magandang araw, Marinduque. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News
Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!